Ashley's point of view. Mabilis lang ang naging biyahe namin pauwi dahil wala naman gaanong traffic. Halos 2:00 na kami ng hapon nakauwi. Si Kuya Peter nang nagpasok ng mabibigat na pinamili namin. Actually, madalang siya rito sa mansyon dahil ang trabaho lang naman niya rito ay ang maglinis ng pool at magputol ng mga damo gamit ang grass cutter. Twice a month lang siya kung magtrabaho rito, pero masasabi ko na mabait at tapat din siyang trabahador. Inalo kaagad kami ni Ma ng training na magmerienda, pero tumanggi ako dahil busog pa ako sa pasta. Umakyat ako sa kwarto namin dala-dala ang mga pinamili ko. Tumambay muna ako sa balcony ng kwarto namin para magpahinga at magpahangin. Natuwa naman ako sa ayos ng garden dahil nahawanan na naman ang mga Bermuda grass. Ang mga tinanim kong bulaklak ay kay laki na ng pinagbago. Namumulaklak na rin at nagtataasan na rin unti-unti. Sa gitna ng pag-iisip ko ay namiss ko biglang magtrabaho. Noon kasing kila Mommy pa ako nakatira, ay sa restaurant namin ako nagtatrabaho. Culinary kasi ang natapos ko dahil mahal na mahal ko talaga ang pagluluto bukod sa gardening. Hindi naman ako araw-araw nagluluto roon sa restaurant namin dahil against si Daddy. Gusto niya kasi ay maging business-minded ako dahil wala siyang ibang pag-iiwanan ng mga negosyo namin kung hindi ako. Isa rin iyon sa dahilan kung bakit gustong-gusto kong makasal kay Gabriel noon dahil alam ko na kapag maging asawa na kami, ay si Gabriel na ang bahala sa mga negosyo namin. But it's not a good idea. Naiinip na ako rito sa mansyon, kahit na marami namang pinagkakaabalahan. Siguro kasi iba sa feeling kapag kumikita ka ng sarili mong pera. Oo, may ipon ako at lagi akong binibigyan nila Mommy ng pera sa bank accounts ko. Pero gusto ko ulit maranasan na kitain ng pera, na masasabi ko na sarili kong paghihirap. Pero hindi po pwede ngayon, lalo na at may anghel na kami. Kailangan kong mag-ingat dahil yun din ang bili ni Bella. Siguro kapag nanganak na ako, tsaka ako napaplanuhin. Ayoko rin namang iwanan ng anak ko sa iba dahil hahanap-hanapin niya ang kalinga ng isang ina, lalo na sa mga unang buwan niya. Hindi ko pa nga nasasabi kila Mommy na buntis ako. For sure, matutuwa sila. Nagpalit na ako ng damit na pambahay at saka isa-isang binuksan ng mga pinamili ko. Isa-isa ko na ring sinukat ang mga binili kong maternity dress. Tuwang-tuwa naman ako dahil bumagay naman sa akin ang mga binili kong damit. Nang ang mga bib na ng baby ko ang nakita ko, ay isa-isa ko itong tiniklop at ilalagay ko sana sa cabinet ko. Nang makita ko na puno na ito, isinalansan ko na kasi ang mga bagong damit ko at wala na akong paglalagyan ng mga bib. Ayoko namang ihalo ang mga bib sa damit ko. Gusto kong naka-organize. Siguro bibili na rin ako ng isa pang cabinet sa susunod na punta ko sa mall. Binuksan ko ang cabinet ni Gabriel na naglalaman ng mga pambahay niyang damit. Sakto naman na may space pa. Siguro naman ay hindi niya ako pagagalitan kung ilalagay ko muna sa damitan niya ang mga bib ni baby. Tinanggal ko ang ilang t-shirt ni Gabriel at ipinatong sa isa pang t-shirt niya na nakaayos. Pero napakunot ang noo ko nang may makita kong envelope sa pinakailalim nang kinuha kong nakaayos na damit niya. Kinuha ko ito at binuksan. Bakit naman siya magtatago ng envelope dito sa damitan niya? Pati halatang itinatago niya para hindi basta-basta makita dahil nasa pinakailalim ng damitan niya. Wika ko sa sarili. Kinuha ko ito at binuklat. Ilang papel lang ang laman nito. Kinuha ko ang isa. Binasa ko ang laman ng papel at hindi ko mapigilan ang panghinaan. Paano mo nagawa sa akin to, Gabriel? Ginagawa ko naman ng lahat para mag-work ang marriage natin ah. Naiiyak kong saad. Ibinalik ko na ulit sa loob ang envelope at hindi ko na ibinalik sa pinagkuhanan ko. Kinuha ko na rin ang mga bib at ibinalik ang mga damit niya sa dating pwesto para hindi niya mahalata na may kinuha ko. Inilagay ko na lang basta-basta ang mga bib sa damitan ko
At ang envelope naman ay itinago ko sa ilalim ng cabinet ko na hindi basta-basta makikita. Ayoko na ulit makita ang papel na yon at hindi ako papayag na makita pa ni Gabriel yon. Kinamumuhian ko ang petition papers na yon na may pirma pa ni Gabriel. Isang buwan ang lumipas. Yes, Mom, noted. Sabi ko pa habang tumatango-tango kay Mommy, nakausap ko sa phone. O sige, alam ko naman na mababantayan ka ng maayos dyan dahil ilang kasambahay ang meron kayo riyan. Pero kung may tanong ka sa akin ay wala namang problema. Ayokong mapahamak ang apo ko. Kung pwede lang ay dito ka muna sa atin, pero mukhang hindi naman papayag si Gabriel, anak. Sa tingin ko rin, Mommy, hindi siya papayag, lalo na at mas malapit ang mansyon sa opisina niya kaysa sa atin. Pagsang-ayon ko sa kanya. Malay mo naman, hindi ba? Pero kung gusto nyo ay huwag kang mahihiyang magsabi. Your room is always clean and ready for you. Thank you, Mommy. Dadalaw ulit ako dyan. Ingat kayo ni Daddy, ha? Bye! Bye, sweetheart. Always eat healthy foods and take a lot of rest. You can walk around your mansion for some exercise. I love you, anak. Mag-iingat din kayo ng asawa mo. Wika pa ni Mommy bago nawala na ang tawag. Simula nang sinabi ko kina Mommy na buntis ako, ay everyday na siyang tumatawag sa akin. Minsan naman ay nagpapauwi si Daddy ng mga prutas kay Gabriel. Nakakausap ko rin siya kapag maagang tumatawag si Mommy. At nasasaktuhan ko na hindi pa siya pumapasok sa opisina. Si Mommy nga ay sigaw ng sigaw sa saya nang banggitin ko sa kanya ang tawag. Kinabukasan pa noon ay bumisita siya rito sa mansyon at habilin ng habilin sa mga kasambahay. Nag-volunteer pa nga siya na kukuha raw siya ng private nurse. Pero ako na ang umayaw. Kaya ko naman kasi ang sarili ko. At marami naman akong mapakikiusapan dito sa mansyon. Pati si Gabriel ay hinabilinan niya ako na lagi akong alagaan at habaan ng pasensya sa akin tuwing magkakaroon ako ng mood swings. Which is madalang naman niyang ma-encounter sa akin dahil hindi ko na siya naaabutan paggising ko at ganon din sa pagtulog. Simula rin nang makita ko ang annulment papers namin na nakatago sa damitan niya, ay hindi ko na kinikibo si Gabriel. Ewan ko ba, pero sa tuwing nakikita ko siya ay umiinit ang ulo ko. Naaalala ko ang mga pagsuyo ko sa kanya, pati ang pag-aasikaso ko sa kanya tapos gano'n na lang ba yun? Hindi man lang ba niya ako bibigyan ng chance para mapatunayan ko sa kanya na hindi naman ako masama na asawa? Kahit nandito lang ako lagi sa bahay. Baka nga isa siya sa pinaglilihian ko. Yun kasi ang sabi ni Mommy. Naitanong ko kasi sa kanya na lagi akong wala sa mood. At sa tuwing nakikita ko ang asawa ko. Nung una amidado ko na dahil talaga sa annulment ang dahilan ng pag-init ng ulo ko sa tuwing nakikita ko si Gabriel. Pero sa halip na uminit ang ulo ko sa kanya, ay dapat sanang suyuin ko siya o lambingin at baka magbago pa ang isip niya tungkol sa annulment. Madalas din niya akong tanungin kung anong nararamdaman ko, lalo na kapag naaabutan niya akong nagsusuka sa umaga. Pati na kung anong gusto kong kainin. Pero lahat ng yun ay hindi ko pinapansin. Sasabihin ko lang sa kanya na okay ako. Wala akong gusto. Magpapahinga na ako. Pag-alis naman ni Gabriel papunta sa trabaho, tsaka ako magpapabili kila Ate Michelle ng gusto ko. Sinasabi ko rin sa kanila na huwag nilang sasabihin kay Gabriel. Buti na lang at hindi naman na sila nagtatanong pa. Hey, breakfast is ready. Agaw atensyon na saad ni Gabriel sa akin. Hindi ko siya namalaya na pumasok. Susunod ako, mauna ka na. Walang buhay kong sabi habang nakatingin sa hardin. Dahil nandito na naman ako sa balcony at nagpapaaraw. Hintayin kita, Ashley, para sabay tayong kumain. Itinukod niya pa ang dalawang kamay niya sa sandalan ng upuan ko. Bigla ay nag-init ang ulo ko sa sinabi ni Gabriel at hindi ko na napigilan ang mga lumabas sa bibig ko. Really? Mauna ka na, Gabriel.
Don't like as if you care. Hindi ko kailangan ng pag-aalaga mo at baka labag pa sa loob mo. Paano niya nagagawang umakto na may pake siya sa akin? Kung may pirma naman niya ang annulment papers. Nawawala na talaga ako ng gana sa asawa ko. Wala na akong pakialam kung anong gawin niya sa akin. Kung ihiwalayan niya ba ako o ano. Total, mukhang desididong-desidido siya. Hindi na siya umimik at umalis na sa balcony. Akala ko ay lumabas na siya sa kwarto. Pero yun pala ay umupo lang sa kama namin. Sa inis ko ay tumayo na ako sa upuan ko at dire-diretsyong naglakad palabas ng kwarto. Hindi ko na siya inayang sumabay sa akin pababa. Narinig ko naman na sumunod siya kaagad. Pagdating ko sa dining area, ay saktong kakasimula pa lang nilang kumain. Umupo na ako sa upuan ko at magsasandok na sana ako ng kanin ko. Nang unahan ako ni Gabriel at siya nang nagsandok sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin para hindi na uminit ang ulo ko. Tahimik lamang ako sa hapag habang sila manang ay panayang kwento. Nakikinig lamang ako sa kanila at kung minsan ay natatawa ko. Naku, hindi ko na alam ang gagawin sa'yo kapag natanggal yung balat mo. Sabi ni Manang kay Judy. Naiiyak daw kasi ito sa mga maid's quarter nang maglagay ng peel-off mask na nabili namin sa mall. Takot daw ito na tanggalin dahil masakit daw pala. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala kasakit yun. Dahilan ni Judy na tinawanan lamang namin. Nako, nung kapanahunan namin, Chinchansu at Mena lang. Ngayon halos matanggal na mga balat ninyong kabataan sa mga yan. Sermon ulit ni Manang Trining na tinawanan lang ulit namin. Hindi naman na kasi uso yun, Manang. Ikaw talaga? Pagtatanggol ni Ate Michelle. Ikaw po ba, ma'am? Ano pong ginagamit nyo na skincare? Baling sa akin ni Judy. Ako? Marami pero hindi ko sila araw-araw ginagamit. Kapag naisipan ko lang kagaya ng toner. Pero facial cleanser, facial wash at facial cream araw-araw. Ano pong brand, ma'am? Usisa ni Judy. Gustong-gusto niya talagang ma-achieve ang glass skin na ilang beses na rin niyang nababanggit sa akin. Iba-ibang brand nung sa akin kasi may ibang products ng parehong brand ang hindi humihiyang sa akin. Kaya ikaw, tignan mo muna kung anong hihiyang sa'yo bago ka bumili ulit ng ganun. Tumangu-tangu lang ito at kumain na ulit. Kahit naman hindi ka na gumamit ng mga ganun, maganda ka na, Ashley. Singit naman ni Gabriel. Naghiyawan naman ang mga nasa hapag na lalo kong ikinagulat. Hindi ko alam ang gagawin kaya bumalik na lamang ako sa pagkain at hindi na siya pinansin. Ma'am, pinapasabi po ni Sir na roon daw po kayo magmerienda sa opisina niya at may pag-uusapan daw po kayo. Sabi ni Judy nang pumasok siya rito sa kwarto namin. Hindi kasi pumapasok si Gabriel at hindi ko alam kung bakit. Buti na lang at nandoon lang siya sa office niya dahil ayoko siyang makita at makausap man lang. Sige Judy, pupunta na lang ako ron. Sabi ko sabay off sa TV. Hindi ko alam pero habang papunta ako sa opisina ni Gabriel, ay pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko. Parang may mangyayaring hindi ko magugustuhan. Pati pumasok tuloy sa isipan ko ang annulment. Baka iyon ang pag-uusapan namin. Huminto ako sa paglalakad dahil parang ayoko na tuloy-tumuloy sa pagpasok sa office niya. Mukhang hindi ko kakayanin. Huminga muna ako ng malalim bago pinihit ang doorknob. Bahala na kung anong pag-uusapan namin para matapos na. Kaagad naman siyang nag-angat ng tingin sa akin habang nakaupo sa swivel chair niya. Pinalapit niya ako gamit ang kamay niya. Nag-alangan pa ako nung una pero umupo rin ako sa upuan na nasa mesa niya. Eat. Sabay turo niya sa slice ng cake na nasa mesa niya. Anong pag-uusapan natin? Sabi ko sa halip na pansinin ang cake na nasa harapan ko na. Kumain ka muna. Seryosong sabi niya at bumalik ang tingin sa mga papeles. Sinunod ko naman ang gusto niya
Mabilis kong inubos ang cake at pinakiramdaman ko lang si Gabriel na magsalita na. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumikhim na siya. Kaya nagbalik na ako ng tingin sa kanya. Change your clothes. We're going somewhere. Akala ko ba may pag-uusapan tayo? Nagtataka kong tanong. Sa pupuntahan na lang natin. Nagbago ang isip ko eh. Nainis naman ako sa sinagot niya kaya agad ay tumango ako at bumalik na sa kwarto namin. Pinaglololo ko na naman yata niya ako. Sa huli ay nagpalit na rin ako ng damit dahil gustong-gusto ko na talagang malaman ang pag-uusapan namin. Habang sinusuot ko ang damit ko, ay napansin ko ang kaunting umbok sa tiyan ko. Hold on tight, baby. Hindi pa naman sobrang visible ng baby bump ko. Pero kapag hinaplos ko ay alam kong nagbago na ng kaunti ang laki ng tummy ko. Ma'am, nasa garahe na po si sir. Doon na raw po kayo dumiretso. Bungad sa akin ni Judy pagbaba ko ng hagdan. Tumango naman ako at sumunod sa sinabi niya. Pagdating ko sa garahe ay naroon na nga siya at nakasandal sa hood ng sasakyan niya. Naka-white sando lang ang asawa ko at cargo shorts. Buti na lang pala at simpleng t-shirt na padress lang ang isinuot ko. Hinintay niya lang akong makasakay sa loob ng sasakyan bago siya sumunod.